Alam niyo, mayroon pong naganap na hindi po maganda doon ngayon sa Mindanao. No? At alamin po natin ang tungkol dito mga sangkay dahil nga po kaya pala may mga nagko-comment, may mga nababasa akong comment na may naganap nga po doon sa Mindanao, Davao de Oro, kung hindi po ako nagkakamali, na talagang nga namang nakakalungkot. So ito nga po mga sangkay, pag-usapan po natin ito ngayon at alamin po natin ang problemang ito doon sa Davao de Oro. Ayan, tama nga tayo. Ayan po yung report mga sangkay. Ang death toll ngayon ay umabot na po sa, ito medyo late pa po ito. At this moment, umabot na po sa 28. Okay? Dahil nga po sa nangyaring pagguho po ng lupa. At ito mga sangkay, may nakuha po tayong video tungkol dyan. Ayan po. Ito po mismo ang actual video. Yan po mismo ay saktong kaganapan mga sangkay at naulit pa po itong pagguho ng lupa at nakunan po mismo ng video. So marami po ngayon mga sangkay ang natrap na ayon po sa report nasa ilalim po niyan mga sangkay na ngayon ay pinaghahanap pa. Grabe oh. Kaya pala mga sangkay, nung nag-live ako, may mga nababasa ako na habang yung mga politiko daw nag-aaway-away dito sa national, ang Davao naman ngayon ay umiiyak dahil nga po sa pangyayaring ito. Kinikilabutan ako. Grabe oh. Barangay, mga sangkay. Nadali. Ngayon, ito po yung report. Parami ng parami umano ang casualties sa pangyayaring ito. At ngayon, umabot na po sa 28 ang nakitang wala na pong buhay mga sangkay. Mayroon din naman 35. Di ko alam kung nadagdagan na po ito ngayon. Nakita po nila na mayroong tama pero okay naman. Pero ang masama, mga sangkay, itong mga nawawala pa rin until now. Grabe. So sabi po dito, a total of 1,315 families and 5,318 persons in barangay in Mako, Davao de Oro ay apektado po mga sangkay ayon po sa NDRRMC. At mayroon pong total na 62 na mga kabahayan sa lugar na ito ang na-damage. At kahapon nga lang mga sangkay, mayroon pong, ayan, ito po yun. Mayroon pong mga ano pa ito. Mabababa pa yung edad, mga sangkay. Ito nga, 2-month-old pa lang. Ito, 3-year-old. Nirescue po. Ayan po, nirescue po mga sangkay ng mga kababayan natin ngayon na tumutulong doon. So parami ng parami mga sangkay itong nakikita nilang wala na pong buhay. But we are praying na hindi naman po ganun karami. Do ano na to mga sangkay, 27 or 28 is nakakakilabot na. No? So, may na-rescue po sila, mga sangkay, na 3-year-old. At salamat naman sa ating Panginoon at itong mga to ay talagang buhay pa. So, ito, Progressive Workers Group Kilusang Mayo 1, last Friday, demanded for an independent investigation regarding the incident to figure out if the large-scale mining operations and labor practices of Apex contributed to the
immense number of deaths. Itong mga nangyayari ngayon, mga sangkay, sa ating planeta ay lumalala. Itong mga natural disaster. At hindi po makakaligtas dyan ang Pilipinas. Kaya nga po, naalala ko rin yung mga kamag-anak natin sa mga probinsya eh. Alam nyo, kung mayroon po kayong kamag-anak, lalong-lalo na po kapag grabe yung ulan tapos walang tigil, lumalambot ang lupa eh. Kung mayroon po tayong mga kamag-anak na please advise them na kapag may malakas na pag-ulan, kapag may mas malakas na mga pagbagyo o pagbuhos ng ulan na tuloy-tuloy, yun po ang delikado eh. Di bali ng sobrang lakas, no? Sa isang araw lang o saglit lang. Pero yung tuloy-tuloy na ulan, mga buong isang araw, tuloy-tuloy yung ulan, tapos o kaya 1 week na dire-diretso pero walang tigil po, maraw man, kaunti lang. Yun po ang delikado kasi lalambot at lalambot ang lupa dyan. Delikadong delikado. So ano itong nakikita po nila on Wednesday, Apex Mining attributed the landslide to the heavy rains that poured on Barangay Masara in Mako in the last 2 weeks. So ito po yung nakikita nila mga sangkay. Kumbaga, itong nangyari daw po doon ay dahil po sa matinding mga pag-ulan. It could be remembered that the northeast monsoon and trough of a low pressure area affected the Davao region, northern Mindanao, Caraga, and the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, bringing floods and rain-induced landslides. So ito po ay masamang nangyayari mga sangkay doon sa Davao or doon sa Mindanao, no? Marami pong apektado po dito eh. Ay nako, pagka natural disaster po talaga, ang hirap pong iwasan nito eh, no? So ayon po dito, collectively over 1.22 million persons were affected by the weather disturbance, displacing around 359,000 Mindanaoans. So, ang apektado nitong nangyayari sa sama ng panahon ngayon doon sa Mindanao, ganyan po karami. At hindi lang po ito sa Davao de Oro eh. Sa Davao de Oro, nangyari po yung landslide. Pero ang apektado po nitong problema nila sa weather ay buong Mindanao. Yan po, pinangalanan mga sangkay, di ba? Affected the Davao region, northern Mindanao, Caraga, and the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Over 583.4 million in damages were so far recorded by the council, with around 153.7 million in assistance provided for affected residents of Davao Region and Caraga. Ngayon mga sangkay, nakaraan, nandun nga po yung si Bongbong Marcos, nag-ikot, naka-helicopter po, no? Tiningnan po yung buong paligid at kawawa po talaga yung buong area. And let's pray for Mindanaoans, not just and of course, yung Davao de Oro. But we have also to pray the Mindanaoans. Ganyan po katindi ang damage na ito. Ang problema, ito po, may barangay po dyan, no? So, nakikita natin, nakala natin, mababa lang po yan, pero pag andun po tayo, para po yan bangin na biglang gumuho mga sangkay. At ito pa nga, ang matindi po dyan, ayan mo, makikita nyo, nakapaligid naman po yung mga punong kahoy. Diba? Pero nangyari pa rin po itong landslide, galing po ata ito dito, or wala eh, ganun po talaga. And let's pray for Mindanaoans, mga sangkay. Ay nako, so ano po ang inyong komento? Comment po sa ibaba. And now, I invite you guys, please subscribe my YouTube channel. Ito po isang Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Sa mga born-again Christians, sa mga Christians na mahilig po sa ganitong topic, hanapin nyo lamang po ito. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli.
This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.